yun naman guys, when we talk pet peeves and stuff, meron naman akong question on small talks and oversharing. Like, given your definitions of yourselves, like, do you like oversharing or small talks with people? Or kung sa inyo man ginawa, anong perception nyo about it? Sandra? Ako kasi yung tao na madalas nag-overshare. Tapos after ko mag-overshare, marirealize ko na, ang dami ko na pala nasabi dun sa Na-trauma dump mo pala yung kausap mo. Oo, Right, totoo yun. Ay, hindi pala dapat na ganun, na sobrang ang dami ko na nasabi. Tapos di ko na alam, di ko na naintindihan, or feel ko, di na rin naintindihan nung kausap ko, yung pinagsasabi ko. So, ayun, minsan pangit din pala mag-overshare. Pero it depends, is it a total stranger or kakilala mo yung nakausap mo na ganun? Kahit kanino na. Total. Ready talaga siyang isiwalat ang buong buhay niya. Kaya mamaya asahan natin siya, schoolmates. May snippets ng yung buhay niya. Pero si Leon, may sasabihin siya kanina. Nung nagsasalita si Sandra, yung reaction niya, naalala niya na ayaw ni Sandra ang nakakot. Learning. Sige, tama Leon, yun ikaw. And yung sa akin naman kasi, mas small talk ako pero di ako nag-overshare. Ooh. Parang pag small talk kasi lagi kong mindset, ano ba common ground ko sa taon to? Like what can we connect? Kasi ba't ka makipag small talk kung parang kung may makipag small talk sa akin, kung totally unrelated sa akin, but anong respond ko? Parang anong pakialam ko doon? Right. So, every time I try to do small talk, whether it's close friend or mga casual acquaintances lang, usually stay around siya dun sa topic or kung ano man yung common place namin. Right. So, wala akong experience masyado mag-overshare kasi parang shy ako dun. Yun yung boundary mo. Yeah, kapag parang personal ko. Yeah, may mga people kasi na ginagawa nilang dugtungan game, yung mga small talks, di ba? Like for example, you jump from one topic, maghahanap siya ng way na madugtungan yon. So you're not like that, no? So you don't like oversharing, but you're okay with small talk. Mikay, ikaw, on both ends. Sa akin kasi katulad ng sinasabi mo, pag nagsisimula kami lagi sa small talk, pero dapat yung person na yung unang mag-a-approach sa akin. Tapos kaya ko na siyang sabayan, nakikita ko na yung topic is very sa akin, curious ako sa topic na yun, ganun. Tapos magkakaroon ng biglang personal life, tapos mga ganun. So nagiging oversharing na talaga siya. As a introvert, parang bigla pag nakakaramdam kami ng comfort sa kausap namin, nag-overshare kami. So, are there like topics for you na medyo, hindi ako comfy dito, this is like oversharing for me? May ganun ka ba? Na kapag na-touch na tong topic, goodbye! See you next time! Hindi naman, pero sa akin, sinasabi ko na hindi okay yung topic. Parang gano'n. Again, with the blunt honesty. Tama naman yun. Kapag uncomfortable ka na sa topic and pag-uusapan na ninyo yung mga hindi talaga dapat, great yun na iwasan mo na yun. Kasi minsan, kapag di natin namamalayan yung mga nasasabi natin, gagamitin nila sa atin yun somehow. Kapag kapag tagal na It's giving trauma. May trauma ka ba? Yes, di ba? Tapos si Leon, may naalala kong ganun tao. yung akala mo fully trustworthy yung kausap mo. Tapos kapag sila na lang tapos wala na silang matapik, yung mga nasabi mo, ayun ang chichirya nila. Oo, no? Diba? As overthinkers. Totoo. Ako topic Yes. nila. Alam mo, naisip ko, no, parang kapag introvert ka pala, pwede ka rin palang medyo mag-overshare. Depende sa anong stage na kayo. Yes, nag-uusap. totoo. So given those situations, no, I have question kay Leon muna na how do you balance your need for solitude and your desire for social interaction? For me, may very clear switch ako when parang mag-on yung paking extrovert ko. So, tuwing nasa either work or nasa school ako, halos naka-on siya lagi. Pero as soon as nasa bahay ako, as soon as kasama ko, pamilya ko or girlfriend ko, or naka-off siya. Like, kaya nga tinatanong ng mga, yung in my personal life, kapag nakita nila ako, kasi I do like hosting events occasionally I've on social media, ibang-iba ako magsalita. Kasi the moment where it's like, kailangan ko siya gamitin, no problem, kahit gano'ng katagal. But then the moment mag-isa ako, I'm just, okay, fine. Like, as an extrovert, I actually don't like going outside very much. Parang gusto ko nasa bahay ako. Pero pag nasa labas na ako, okay, no? game. Love that. Medyo naguluhan din ako sa perspective na yun. Ako din. Depende siya sa setting. Pwede Yeah. palang extrovert ka but you don't like going out. Ang expectation ko kasi, normally kapag extrovert, gusto mo lagi nasa labas. Kating-kating ka lumabas. Kaya nung nag-pandemic, some of my friends na extrovert, parang nung nag-pandemic, nung na-isolate silang lahat, doon nila na-realize na,
ang hirap pala talaga na na kapag nasa one room lang sila tapos yung mga nakakasama niya is paulit-ulit lang din. Nakaka-drain yun on their behalf. So yeah. So parang depende rin talaga siya kung ano yung interaction that you wanna get out of, Yes. no? Or depende sa kasama mo. Yeah, sa akin lang naman kasi pag wala akong problem pag mag-isa ako, like no problem. Then pag nasa labas, okay, game. Like, okay, mag-usap tayo about this or if it's an org, okay, tara, I do leadership roles. So game doon. But then it's very clear switch. Na parang it's really weird kasi parang sa commute ko, parang iniisip ko na ano gagawin ko for the day. Tapos the moment na pumasok ako sa campus, okay, game. Alam na, may game plan. So depende talaga yung interactions niya sa ano yung naisip niya during the commute, right? Parang may to-do list yung pagiging extrovert ko. Oh, may goal. Again, there's a purpose in what he does. So, ngayon naman, guys, since you've talked about the things you don't like and what you like people doing with you, so, strengths and weaknesses of each personality. Siguro, nominate kayo ng isang parang from the intro, extro, and then ambi na i-describe nyo na, ito yung strengths or weaknesses ng based na naka-interact mo before. Then, Ayan, maganda. determine nyo yung sarili nyo. Ano naman yung strengths or weaknesses ng type of personality ko? Para at least medyo makita natin mamaya kung tama ba yung mga iniisip nyo na descriptions. Ayan, Sandra, ikaw muna. Describe mo si Leon. Joke. Anong perspective mo sa ibang tao na For extrovert, for extroverts? example? Yeah. Siguro yung strength na nakikita ko for extrovert is yung strong personality or yung pagiging nila, flexible also. And yung weakness is yung, ano bang weakness ni Leo? Gabi si Leon. Makikinig ako. Tsaka nakatingin siya kay Leon eh. Ano ang weakness ko? Ano ba? Ano siya, flexible nga, sample nga ng split. Uy, wag! Literal. Wala ko maisip na weakness. Weird, ang weird na naisip mo merong weakness ang ambivert. Kasi I would think they're the best of both. Actually, hindi nyo nasa isip ko eh. Yung ano. Pero di pala, no? So sige, mamaya disprove mo kami kung may isip mo doon. Sa sagot ni Leon. Leon, what do you think? Ang weakness, wait lang, sabihin ko muna yung Yeah. strength. Yung strength nung pagiging extrovert is parang may the initiative and to be like I say, wala naman kasing definition of good extrovert. Pero for me kasi, I define a good extrovert as referencing yung sinabi nga ni Mikay, kailangan mo rin maging observant. Kasi para mag-approach na tao, kailangan medyo na-gets mo na sila kahit in small interactions. So because gusto kong makipag-usap, mas naging observant ako. Ang pinaka-weakness ng pagiging extrovert is hindi mo nakakontrol kung ano isip sa'yo ng tao. Which is true for everyone. Pero dahil mas marami ka nakipag-interact and medyo you put yourself out there, sometimes it doesn't get reciprocated. Tapos, weakness ng ibang... Sorry. Sasabihin ko mo lang sa introvert. Because, Like you're the polar opposites kasi yeah, talaga. because I interact with a lot of introverts. Coming from an art school, I take leadership roles. So, halos lahat ng kasama ko introvert. Ang weakness nila is yung self-doubt. Kasi ang dami kong kakilalang ang gagaling. Pero, yun nga, hindi sila comfortable ipakita or ayaw nilang ma-draw yung attention sa kanila. So as an extrovert, parang alam mo yung mga parang stereotype na mag-a-adapt ka ng introvert para umingay siya. I love that. Yun, so ang dami kong kinukuha introvert, sige magsalita ka ganun. So, may moment ba na parang naging uncomfy sila no? Or wala naman? Di pa ata nasabi sa akin, pero Yes, baka meron. the success rate is 100. Ganun. Si Mikay, nakita ko kanina, gaganon siya. Agree ako dyan. Magaling talaga ako pero di nyo lang talaga alam. Hindi ko sinasabi. Yes. Sige, Charis. go. Sa akin, yung strength ko, siguro, kaya ko mabuhay mag-isa. Independent That's siya. why, Wala backup na. Tara Wala na. kayong mag-gaw kay Mikay. Parang, ko na siya sa sarili ko, na hindi kaya ko mag-isa. Kahit sa ang lugar, parang ganon. So, yung weaknesses ko, ayun, katulad ng sinabi at which is true talaga yon. Hindi ko kayang i-express yung sarili ko talaga. Like, kaya ko magbigay sa inyo ng napakadaming creativity, pero kayo na bahala kung paano yung sasabihin sa iba. Ilalapag ko kayo na bahala. Ilalapagan ko kayo, pero kayo na mag-execute, ganon. Is there a time na parang may part ng buhay mo na minsan yung mga nakukuhang ideas
for example, may leader sa inyo, tapos yung idea niya is so-so lang, tapos parang ikaw, kinikip mo sa sarili mo yung idea mo na feeling mo, parang okay yung idea ko kaysa sa idea niya, pero nahihiya lang akong sabihin kasi nga, ganito, ganyan. May dumating ba sa part ng buhay mo na ganun? Laging ganun. Charis. Hala, parinig yan. Laging ganun. Sino makasama nito mag-work? Lalo na nung college at saka high school era ko. Parang, nahihiya lang kasi ako kasi ayoko maging leader. Ay, kulo, ayoko maging leader. So, sasabihin ko na lang sa'yo, bahala ka na kung paano mo iti-take yung creativity na sinasabi ko sa'yo. Parang gano'n. Pero pag mga individual grading, yan, kaya ko ipakita yung sarili Yan, ko. nare-rest Parang- back ako. Pero pag Babalikan mga ko kayo. groupings na parang hindi. Kasi kaya nyo na yan, guys. Parang gano'n. But then, I think that's the reason why pag kunwari may mag-friends na intro tsaka extro, pag minsan yung good ideas ng intro, sasabihin na doon sa extrovert na, ikaw na gumawa Tapos nito. sila yung mag-voice out ng ng idea na yun. Yung ipasabi naman nito. Normally, ganun sa mga Oo. groups, diba? Or like, even in sa'yo, like, pag hindi comfortable yung isa, sabihin niya, uy, ikaw na lang, gano'n, diba? Pero sa workplace, sometimes, people kind of take advantage of that, like, Right. credit grabbing. Kinukuha yung right, cred. Right. So, sige, speaking of workplace, so may mga interactions or different aspects na tayo nakikita. How do each of your personalities interact with family and then like, relationships? So, I think yun yung medyo mas magkalapit, no? With family and your romantic partner muna. Anong difference based on your personality? Leon, gitna mo na tayo kasi kaninang dulo-dulo. Leon. Sa romantic relationships, well, isa pa lang naging girlfriend ko pa din siya. 9 years kami. Kaka-celebrate lang namin last week. Ayun pala Shout out sa girlfriend ko, Ivan Romero from Ateneo. Lahat kayo nagsana all, no? Pero okay, yung paano nag-affect yung pagiging extrovert ko, lumalabas siya tuwing family interactions. Sa family niya or, kasi obviously that's a very intimidating thing to be welcome to another family. Pero because of kaya ko makipag-small talk, parang I can try to assimilate na parang, okay, nakikisingit ako sa mga family conversations. Parang kaya Right, naman. right. Sa family, ayun, same din kapag yung tipo kasi ng family ko very, I would say, very extrovert din sila. Lagi silang may mga ganap, laging may mga ini-invite. And then, from there, okay, di naman ako yung nasa kwarto lang. Lalabas din ako, makipag-usap, makipag-catch up sa mga tito, tita, mga pinsan. So with that, parang never ako naging left out. Parang kaya kong, alam mo yung stereotype kasi yung mga bababa lang para kumain tapos tataas agad. Mga ganun. Oo, yung hi, hello. Alright, I'm back. Oh. Tapos, ano yung isa sa work? Yeah, no, like, Ay, romantic difference between relationship, romantic family. and family. Yeah, Same lang, no? parang same lang. Parang yung sinabi ko kanina, when it's just me, parang personal life ko, very stable lang. Lumalabas sa extrovert ko when I'm in a external side. Like right now, Yeah. like hindi ako ganito makipag-usap sa pamilya ko. Paano? Si sample mo. Paano? Anak. Parang regular lang. Parang hindi rin nila akalain na extrovert ako. Oh, depende din talaga siya sa paano ka rin pinalaki siguro sa family. Yes. Tsaka yung kausap mo right now. Oh. Kung mahilig ba makipag-usap yung parents with the child, siguro mas na-enhance yung And ano din kasi, yung parents ko, parang sila din yung extrovert. So ako, nagsi-step back ako tuloy ako. Parang okay, kayo na bahala. Gets. So I see. nakikisabay ka lang din based on the level of energy nung kasama mo. Alright. Ikaw naman, Mikay. Ito, interesting na romantic kasi sabi mo nga self-sufficient ka. And kaya mo mabuhay At mag-isa. kaya mo mabuhay mag-isa. Siguro na lang, isipin natin, anong gusto mong interaction with your future partner siguro? And then, how does that compare with your current way of relating with family right Yes. now? Actually, may partner ka ngayon, di ba? So, Meron ka pala? Oh, Oh, my diba? God. May Sorry, partner siya late sa ngayon. balita. Actually, kasi sa pamilya ko, sobrang extrovert ko. Like, open ako sa kanila. Parang gano'n. Oh my God, that's so weird. Because you said that you're intro. siguro- Maganda confuse ako. Kasi siguro sa way din ng pagpapalaki sa amin, sobrang open ng Baka more like comfortable ka sa family mo. conversational family. Wow, conversation. Parang gano'n sila. Parang alam na nila agad kung ano yung problema, mga gano'n. Oh, so you're very open sa family mo. Sa Pero, mother lang, Charis. Oo. Sa mother lang. kaya sa papa niya, joke. Gets. Uy, grabe ka. Joke lang. Kasi sabi sa mama. Oo. So, sa partner, 50-50. Minsan, nararamdaman niya na ayoko siyang kausap. Bakit? Ano ba siya? Extrovert? Extrovert kasi siya. Ay, extrovert siya. So, paano yung ano nyo nun?
paano yung sistema ninyo? Like, Madaldal kasi ako sa chat. Sa chat ako sobrang daldal. Sa chat kami sobrang daldal. Tapos pag sa personal, ganito lang kami, tahimik lang. Kaya nung, nag-open Sabi ka sa'yo, oversharing na. minsan ba, 'di ba, since extrovert yung partner mo, tapos introvert ka. Kunwari, may bagay siya na gustong gawin, tapos Yeah. he badly want to do that. Tapos ikaw, parang zero energy ako. Pwede bang sige, ikaw na gawin mo yung gusto mo, dito lang ako. Tapos nagtatalo kayo sa bagay na 'yon. Dumating Parang ba may yung part- senaryo ka ng ganyan sa utak mo. Wala na. Ano lahat totoo sa akin? Actually siya, hindi niya ako pinipilit. Kasi, sobrang, kasi, sinasabi ko kaagad kung ano yung ayoko tsaka yung gusto ko. So, may mga ganong moment, like, kunyari, sa mga comedy bar. Like, sorry, sa mga, nagko-comedy bar ka. mahilig siya sa mga stand-up comedians. So, Oh my God! Masayaing tao siya. yes, so, ako, di Siya naman hindi. nakakatawa. Ganun. Hindi ka na to. Pero pwede Hindi naman. naman siya funny. Pero baka hindi lang kayo match ng humor. Pero would you Yeah, think oo. na you would have enjoyed an activity like that? Siguro may mga skit lang na funny yung mga gano'n. Pero pag sa papanoorin ko siya as a whole, boring. Boring siya sa akin. Pero paano yun, 'di ba? Since somehow yung mga activities na ginagawa nyo is sa'yo boring, pero sa kanya gusto niya yon. Pero may mga activities ba kayo na nagja-jive kayo together na gusto nyo talagang gawin? Actually kasi introvert ako pero ang hilig kong nasa labas. Oh my God, I got confused. Ako sumasakit na ulo ko sa'yo. Pero gustong-gusto ko ng mga manood ng concert. Pang mass. Yes. Pang Pero- marami siya. Pero it doesn't require you kasi to interact with your katabi. Yes. It's more of like enjoying yourself in a concert, right? Yeah. Pero in a comedy bar kasi, you're like forced to interact kung nakikita niya ba funny ba yung Totoo. ginagawa Tsaka mo. minsan yung host nakikipag-interact sa kanila. Oo. Kinakabahan ako pag ganun. May mga Pag umiikot. lumalapit na, parang wait, wag ako. Tapos bigla akong abot. Ano masasabi mo? Wala. Wala. Pasa mo yung mic, pabalik, no? So, ikaw naman, Sandra, like, with Mika, medyo talaga ako, na-destabilize talaga yung definition sa utak ko ng intro and extro doon. Ikaw na ambi, o yan, medyo tayo dyan, safe ground tayo dyan. Sa romantic and... Oh, may partner And ka ba? family. May partner ka ba na? Yes, actually, nandito siya. Ayun! Shout out, sino dyan? Shoutout sino Yung siya? What's up? San? Paano nyo naman yung camera? Pakita natin yung ano niya. Ay, hindi pala. Oo nga. Hi ka muna dito. Nakita ko sila kanina. Support kayo dyan. Ayan. Yung lumalabas yung pagiging ambivert ko sa family ko. Sa Sa family. Nagiging extrovert and introvert. Minsan maingay, minsan hindi. Pero Baka depende sa mood mo that day. Baka unstable yung energy sa inyo. iba-iba kasi yung tao sa bahay eh. Minsan nananahimik na lang, minsan maingay. So ako, ganun na rin. Nagagaya na lang. Then, yung pagiging extrovert ko talaga, lumalabas talaga siya. Nang Outside. buo sa partner ko. Yun. Would you say that's correct though? Tama ba? Mas maingay siya sa'yo? Ikaw ba? Ano ka, introvert or extrovert? Ay, ambi. So, jive nga sila together. So baka nagtitimplahan sila na pag ito, medyo hyper siya, medyo pag may moment ba na Gets. siya naman yung hyper? Yes po, palagi nga po siyang hyper. So, paano yan? Diba? So, paano yan? Sigurado kayo nasa same relationship kayo. So, paano yan? Diba, minsan, yung partner mo yung high energy, tas ikaw yung low energy. So, paano yan? Nag-a-adjust ka na magiging high energy ka rin para mapantayan o siya yung nag-a-adjust sa'yo? Siya po yung nag-a-adjust. Would you say Para that's true? mapantayan talaga yung... Paglabas nila dito, di na sila. Pag nananahimik na kasi ako, parang alam niya na, ay, galit ka ba? Oo, so ganun pala ang interaction pag pareho kayong ambi. Yes. Pero pag nalito kasi ako dun sa sinabi niya kanina na sa family niya, lumalabas yung both intro and extro, depende sa mood. So like, is being an ambi more on mood-based? Like, yeah. Like, do you think it's like mood-based? I think so. Sa mood. Sa mood mo Sa ng mood. araw. Pero na I yun. think, siya, situation-based. Like Kasi how? like for example, may mga part ng sa sitwasyon na na minsan gusto mong manahimik pero as time passed by, biglang nagle-level yung energy mo tapos gusto mo na ulit makipag-interact. So parang sa akin lang as ambivert din, Yes. may mga part akong gano'n na na kinokondisyon ko na yung sarili ko na
ayoko muna. Zero energy muna ako ngayon. Pero as time passed by, nagsisimula na ako ulit kumuha Kailangan ng talaga energy ng and cambio magsimula ka muna, ulit. Oo. Primer ka muna. So, Buwelo muna.